Nasa combat sports ka, boxing, kickboxing, Muay Thai, MMA, Taekwondo, o basta kahit anong combat sport gusto mo tumaas yung endurance and cardio mo, makinig ka sa akin. Alam mo, sa atin, hindi gumagana yung mga ordinaryong running. Alam mo yan. Kaya kung tatakbo ka sa mga ganito, 30 minutes, 50 minutes, o kaya mga 10 kilometers, kahit anong gawin mo pagdating sa laban, hindi tataas. Alam mo kung bakit. Ang kailangan kasi natin is explosive. Ano yung explosive? Kung bago ka, okay lang yung mag-running, jogging, yan, okay lang yan kung bago ka pa. Kasi hindi mo pa kaya mag-explosive na. Ano ba explosive? Yung mga tipong sprinting. Kung bago ka lang, okay lang na umikot ka dyan pang warm up. Ayan, isang ikot. Kasi ang isang ikot yan is 400 meters. Pero kung alam mo kung ano yung pinakamagandang running style na para sa atin, yung mga explosive na running. Ano ba yun? Ano yung mga uphill, yung mga sprinting sa uphill, or kahit na wala kang makitang uphill, kahit yung diretso lang. Paano ba ginagawa yun? For example, mga warm up ko, mga 3 minutes of jogging. After 3 minutes of jogging, so mag-sprint ka for 10 seconds. After ng 10 seconds, tapos jog ulit. Mga 15 seconds, tapos sprint ulit. Gagawin mo siya mga 5 times to 10 times. Depende sa kakayahan mo or sa skills mo or sa cardio mo. So bakit kailangan natin mag-sprinting? Alam mo, napakahalaga kasi ng sprinting. Kasi sa combat sport kasi hindi natin kailangan ng mga pangmahabaan. Ang kailangan natin is endurance na explosive. Kasi sa combat sport kasi napaka-explosive ng mga ginagawa natin. Mga punching kick. Especially kung taekwondo ka. Alam mo kung bakit mas nakakahinga lang ang sipa kaysa sa suntok. Ito kasi yung reason. Kasi mas malaki yung muscle. Mas malaki kasi yung muscle ng mga legs natin. Yan yung pinakamalaking muscle sa katawan. So yung oxygen na nakoconsume niya is napakataas. So minsan kasi hindi na nagbabalance yung heart pump natin. Siyempre oxygen need natin yung lungs natin. Tsaka yung hinga natin. Kaya minsan nagkukulang, hinihingal tayo. Paano makakompensate yun? Madali lang, mag-sprinting ka. Dapat masanay ka. Kaya may tinatawag tayong fight camp. Ano ba yung fight? Pero tandaan mo, kung 1 month na, 1 month bago yung laban mo, tapos mag-sprinting ka, palagay ko, medyo hindi masyadong mag-set in sa'yo yung nun. Maganda kahit wala kang laban, or alam mong may laban ka, 3 months pa lang, tandaan nyo, 3 months pa lang, dapat nag-sprinting na kayo. Bakit? Kasi para masanay yung muscle nyo. Kasi minsan kasi hindi pa sanay yung muscle natin sa mga sprinting. Kaya oras ng laban na ginagawa, ang nangyayari sa iba is nagkakaroon agad sila ng muscle fatigue or hindi pa nakaka-recover yung muscle nila from the conditioning na ginagawa doon sa exercises na para doon sa laban mo. Kaya meron tayong strength and conditioning, napakahalaga nun. Kasama sa strength and conditioning, kaya nga strength, pampalakas at conditioning, pang condition. At syempre sa mga 1 month or mga, bilhin natin mga 2 weeks na lang bago yung laban mo, diyan pumapasok yung skill. Tandaan mo, hindi mo pwedeng i-skills muna bago yung strength and conditioning or strength and conditioning muna bago yung laban mo. Hindi pwede kasi sore pa yung muscle mo nung wala ka maintindihan nun. Anong gagawin mo sa laban mo? Tumakbo, mag-sprint? Di ba? Kaya pinaka the best, unahin mo muna yung cardio mo and strength and conditioning. Then, mga 2 weeks na lang before yung laban mo, tsaka bumalat ng skills. Ano yung skills? Doon na yung mga technique mo, yung gagawin mo sa laban mo or pag-aaral mo yung mga ginagawa ng kalaban mo or yung mga suntok, yung mga basic na gagawin mo. Example, yung mga situation, kung ano gagawin mo, kunwari, tinira kang ganito, ganyan. Yung mga blockings or mga defense na gagawin mo, yun ang pinakamalaga. Kaya habang wala ka pang laban, ito yung gawin. Mag-jogging ka lang dyan ng mag-jogging. Lalo na kung bago ka pa lang. And then, sprinting, jog, sprint, jog, sprint. Yan yung pinaka-the best. For more tips, follow mo lang ako dyan sa baba.